Bumaba mula sa bisikleta ang lalaking yan sa Malolos, Bulacan at sinapak ang isa pang lalaki. Nagkahabulan at nagkasakitan ng dalawang grupo ng mga kabataan. Maya-maya, umatras ang isang grupo at sumandal sa bakod ang isang kasama nila na nasaksak pala sa bandang dibdib. Dead on arrival sa ospital ang 18 anyos na biktima. Naaresto kalaunan ng 3 miyembro ng kabilang grupo, kabilang ang sinasabing nanaksak na 16 anyos. Na-recover ang isang knuckle knife. Dinala siya sa City DSWD kasama ang isa pang sangkot na minor de edad din. Nakakulong naman sa Malolos Police Station ang isa pang sangkot na 23 anyos. Itinanggi niyang sangkot siya sa krimen at sinabing wala naman silang alitan sa kabilang grupo. Sugatan ng isang motorcycle rider sa karambola ng 4 na sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Paliwanag ng jeepney driver na unang nakabangga, hindi niya napansin na nakatigil na ang mga sinusundan niyang sasakyan. Balitang hatid ni James Agustin. Nakahinto ang mga sasakyan sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City habang nakastop ang traffic light. Pasado alas 10 ng gabi nitong Martes. Masda ng paparating na modern jeep. Bumangga ito sa multipurpose vehicle. Domino effect ang nangyari. Damay rin ang dalawang sasakyan kabilang ang isang motorsiklo at isa pang MPV. Nayupi ang bumper at nabasag ang windshield ng modern jeep. May mga pinsala rin sa ibang sasakyan na sangkot sa karambola. Lumalabas po sa investigasyon base po doon sa salaysay po ng driver po ng modern jeep. Nalingat po yung driver at huli niya na napansin po na naka-stop na pala yung mga sasakyan doon sa harapan niya. Hindi na po kinaya ng kanyang preno. Nirespondihan ng mga rescuer ang lalaking motorcycle rider na tumilapon dahil sa aksidente. Dinala siya sa ospital. Minor injury lang naman po yung tinamo po ng biktima. Nabugbog yung binti tsaka may mga konting galos po sa mga parting braso po. Hindi na nakuna ng pahayag ang driver ng modern jeep. Ayon sa pulisya, wala siyang kakaharapin na reklamo matapos makipag-areglo sa iba pang driver. Napagkasunduan po nila na yung company po ng modern jeep ay babayaran po yung mga danyos po, yung nasira po doon sa mga sasakyan, pati po yung mga pagpapagamot po doon sa biktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagsisimula ng dry season o tag-init dito sa bansa, itinaas naman ngayon ng Pag-asa ang El Nino Watch. Posible raw maranasan ng El Nino bandang buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. 62% ang tsansa niyan ayon sa Pag-asa. 83% naman ang tsansang magtagal ang El Nino hanggang sa katapusan ng taon. Nagreresulta ang El Nino sa madalang na ulan na nauuwi sa dry spell o tagtuyot sa ilang mga lugar. Posible rin itong palalain ang mga bagong pagpaso o bagyo na pagpasok ng habagat season. Ngayong Huwebes, asahan pa rin ng mainit at malinsangang panahon dulot ng easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay mababang tsansa ng ulan maliban sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na maaaring magkaroon ng light to moderate rains. Maging alerto sa heavy to intense rains, partikular ang nasa Mindanao. Posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Coron, Palawan, Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar ayon sa Pag-asa. 40 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, Iloilo City, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Cotabato City. Posible namang umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay. Kwinestyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice para talakayin ang impeachment complaints laban sa bise. Wala sila sa pagdinig ng komite kahapon kung kailan ipinasupina ang ilang personalidad para magsalita tungkol sa ilang grounds for impeachment laban sa Vice President. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa bise para ituloy sa pagdinig sa Senado. Ipinasabina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng bise na si Attorney Michael Powa. Si Powa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng bise sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President.
Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng bise na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni FOA, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay FOA, pinatatawag din ang taga-commission on audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng bise at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng bise, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng bise at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang bise at kanyang mga abogado. Nagpadala sila ng sulat para sabihin hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kinekwestiyon nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig, simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanan ng hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Hindi dumalo sa pagdinig sa Kamara at sa halip humarap sa media ang defense team ng Vice Presidente. Kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng komite na talakayin ang impeachment complaints laban sa Vice. We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. Paglilinaw pa ng mga abogado ni Duterte, hindi nila wini-waive ang karapatan ng Vice President na lumahok sa proceedings at magpresenta ng ebidensya. Pero dapat daw sa tamang forum na may jurisdiction sa trial. We cannot participate in a proceeding
that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Duterte na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini-trial sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Anya, ginagamit ang mga pagdinig bilang fishing expedition. Wala rin daw patakaran ng House Committee on Justice na kailangan siyang personal na dumalo sa pagdinig. Naisumite na rin daw niya ang kanyang sagot. Kaya wala raw dapat gawin ng komite, kundi ibasura ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isa naman sa mga pinasampina para tumestigo sa pagdinig, si Attorney Michael Powa. Handa raw si Attorney Powa na humarap sa komite, pero kailangan daw niyang pag-aralan ang nasa sampina. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na raw aabot ng isang buwan ang natitirang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ayon sa Department of Energy, hanggang 23 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa as of March 20. Kabilang na raw dyan ang mga nabiling supply na parating pa lang. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa FAIR LPG na organisasyon ng mga LPG refiller at dealer, sinabi ng presidente nitong si Engineer Felipe Galang, walang problema sa presyuhan ng LPG. 814 pesos per cylinder o 74 pesos per kilo ang isang tangke sa planta. Nasa 1,050 hanggang 1,150 pesos naman kung retail. Inaasahang tataas ang presyo ng LPG pagpasok ng Abril. Tinitiyak din nilang normal ang operasyon ng mga planta ng LPG sa bansa. Batay sa March 20 inventory at sa daily average utilization ng DOE, nasa 38 hanggang mahigit 70 araw pa ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa tulad ng gasolina at diesel. Ayon sa DOE, 30 araw ang international standards. Nakikipag-ugnayan raw ang pamahalaan sa mga bansa kung saan nag-aangkat ng produktong petrolyo ang Pilipinas.